Ano, kung mapapansin nyo guys, meron na silang mga pakpak. Ayun, ito isang to. Yan. So, ayan o. Meron ng sumisibol, lumilitaw na yung mga pakpak ng ating DOC. And sobrang lalakas pa rin nilang tumuka. Kaya ako nagdagdag ng mga painuman. Ayan, kaya tayo nagdagdag ng painuman. Yes, napapansin natin na kulang na. Pagising ko sa umaga, meron ng painuman na kulang or wala ng laman. Hello guys, good evening. So baka nagsasawa na kayo sa ating DOC update. Wala kayong choice kasi ito yung ating ngayon. So guys, day 4. So actually madami na ako nagawa kaninang umaga. Hindi lang ako nakapag-video. So nakapaglagay na tayo ng panibagong inuman and naalis na rin natin yung ating mga sapin. So day 4 kung mapapansin nyo, unti-unti nang nagkakaroon ng sumisibol na Yes, sumisibol na yung mga pakpak ng ating mga DOC and kaninang umaga wala tayong nakita na mortality or walang namatay dito sa ating mga DOC. So ang huli kong paglalagay ng patoka is around parang 9 or 10 AM. So ngayon maglalagay ulit tayo. So kaya ako nagdagdag na ng painuman dito. Meron na so 3 dito sa taas. Kasi parang mas madami yung volume ng mga DOC ko dito sa taas unlike diyan dito sa baba. And guys, gusto ko lang din i-share yung natin. So itong kulungan natin ito, itong cage natin ng RTL na to. So meron yung mga plywood diyan, So since wala pang laman, kinuha ko. Kasi naliliwagan na ako, nahirapan na ako sa paglalagay ng mga papel. So ayan, meron na siyang sahod. Yung sukat po kasi ng ilalim ng cage na to, at sukat ng ilalim ng cage na yon, yung laying cage at yung brooder, ay iisa. Kaya po halos nagpanukat po, sumakto, ito ang ating plywood. So yung ilalim at saka yung ibabaw, meron. Kaya kung mapapansin nyo, nag-alis na tayo ng mga papel. So good thing din, kasi iniiwasan natin is yung magkaroon ng madaming ipot yung paan ng ating mga DOC. Kapag ganyan, nahihirapan silang maglakad. Kapag nahihirapan maglakad, hindi rin yan makakatuka ng ayos, may stress sila. Kung mapapansin nyo guys, meron na silang mga pakpak. Ayun, ito isang to. Yan. So ayan meron ng sumisibol, lumilitaw na yung mga pakpak ng ating DOC. And sobrang lalakas pa rin nilang tumuka. Kaya ako nagdagdag ng mga painuman. Ayan, kaya tayo nagdagdag ng painuman. Yes, napapansin natin na kulang na. Pagising ko sa umaga, meron ng painuman na kulang or wala ng laman. So isa yon sa dapat nating iwasan. Kasi kailangan ng mga DOC na makainom at matuka. Ito, ang laki nito. Ito, yun. Saan to? Ang ganda ng sibol ng kanyang pakpak. Ayan Yan. So napakasisigla naman ng ating mga DOC. Kaya tuwang-tuwa ako, parang magiging successful tayo hopefully kasi day 4 pa lang naman. Pero kitang-kita mo na yung difference nung mga DOC na to from day 1 to day 4. And wala po tayong iba pang nilalagay sa ating painom. Tubig lang po ito. Andyan yung mga bato, kung mapapansin nyo, hinuhugasan natin yan every time na nagpapalit tayo ng tubig para maalis yung mga latak-latak. Yung dumi lang naman po na naiipon dito is yung dumi lang din ng patuka. So hindi naman yan makakasama sa kanila. Make sure nyo lang din na everyday, palitan nyo na. So kita na natin guys yung improvement ng mga DOC from day 1. So from day 1 to day 4. Mas lalo pa natin tong ma-experience or mas lalo nating makikita yung difference nito day by day. Kada araw na lilipas, makikita natin kung ano ba yung mga improvement na mangyayari sa ating mga DOC. Kung mapapansin nyo rin, sumisibol na rin yung kanilang parang buntot nila. Ayan, nagkakaroon na sila ng mga buntot. Unlike nung first day nila na sobrang button lang talaga yung sukat nila, sobrang liit lang talaga. And ngayon, nakaka-adjust na sila sa temperature. Kaya inalis ko na yung sahig. Yung goal ko kasi nung time na yon is matrap talaga yung lahat ng init mula
mula sa ilalim hanggang sa ibabaw. Ngayon naman nakaka-adjust na sila. So eto, okay na to. So yung ipot po ng ating mga DOC is dediretso na yan dito sa ilalim. Ayan. Dediretso na po yan dito sa ilalim. And guys, observation ko rin ha, napakagaganda ng ipot ng ating mga DOC. Brown and white, yan yung the usual na mixing ng kulay ng ipot. So yun lang din yung nakikita natin. So ang plano ko dito, para hindi ako laging maglinis, lalatagan ko yan ng Manila paper pag nalinis ko yun bukas. And then yung Manila paper na lang yung aalisin natin every day. Kasi nakakahirap din yan na magkayod niyan kasi maliliit lang yung ipot. And yung patukan natin guys, ito ha, baka kasi meron pa rin hindi nakapanood. Ito po yung patukan natin, yan po ay Lucky 48 na chick booster. Hindi ko alam kung meron doon sa ibang lugar, pero ito kasi Batangas, ang pagkakaalam ko, Batangas siya manufacturer, or yung feed mill nito nasa Lipa, Batangas. So, ayan. Yung baba, check natin yung baba. Sa baba kasi, naglagay din tayo nito, ayan, plywood. So, meron din dito sa baba na plywood. So, mukhang basa, kasi nandyan nakatapat yung painuman. Kung mapapansin nyo, ayun yung painuman, katapat ng basa. So, siguro, naglalandi ang ating mga pugo. So, mas ngayon, mas less yung trabaho ko, guys. Kasi nga, na-solve na natin yung problema natin sa kung paano tayo maglilinis nung sapin nila. So, ito yung ating mga DOC dito sa baba. Yan. So, naglagay na rin tayo ng isa pang painuman. Yan. So, yun yung isa nating bagong painuman. And, maglo-load na tayo ulit ng bagong patuka. So, pang hanggang bukas na ng umaga. Actually, dinadamihan ko talaga guys yung nilalagay kong patuka. Kasi, hanggat kaya nilang tutuka ng tutuka yan. So, wala namang pinagkaiba yung itsura ng nasa babang DOC versus dun sa mga nasa taas. Kasi nga, sabay-sabay naman yung batch na yan. So, parang plano ko, kapag pwede pa tayong kumuha ulit ng DOC, after nitong mga DOC na to, maglo-load ulit tayo ng 500. And yun naman yung itatry nating ibenta yung sarili nating brood ng mga DOC. Kasi madami tayong mga subscriber na naghahanap ng mga DOC. So, ayun. Yan guys ha, itrap nyo yung init, ng inyong brooder. Make sure nyo na mainit-init yung loob. Kasi kailangan niya ng pansin nyo, mainit-init dito sa loob. Kailangan niya ng mga DOC. Bakit? Kasi pag nilamig yan, sisipunin yan. Ang liliit niyan, kita nyo Di na sila masyado active sa sipol. Kasi lumalaki na sila. So parang na-realize nila na wala namang nangyayari kapag lumapit sila dun sa sinisipulan. So, ayan, bakit meron dyan mga papel, baka magtanong pa kayo. Kasi yung side na yan, hindi natin nalagyan ng ganito klaseng screen. So, tatawid dyan yung mga DOC natin. So, nakakatuwa guys. Mukhang magsasucess tong ating pagbubrood nitong mga DOC na to. And, guys, kung mayroon kayong mga question pwede kayong mag-comment dyan sa ating comment section. And then, pwede kayong mag-share ng ating mga videos. Kung meron kayong tanong or violent reactions, please guys, pwede kayong mag-comment para mabigyan natin ng sagot. And kung nag-iisip kayo, kung magkano ba ang DOC, ito pong presyo ng DOC na to is actually 12 pesos. So 12 pesos since 500 to, ito po ay 6,000 for 500 heads. So pahapyaw pa lang natin yan guys. Gagawa tayo ng video na patungkol sa kung magkano ba yung magiging budget natin sa pag-alaga nitong mga DOC. Ang ngayon lang muna is palakihin lang muna natin itong mga DOC natin para makapagbigay tayo ng update kung makakabuhay ba tayo ng ganito kadami. Kasi before, nag-alaga ako ng DOC, parang 150 heads lang ata yun or 200. So, for vlogging purposes lang din yun. Pero gumanda din yung production. Ito naman pong mga DOC natin, quality naman ng pinanggalingan nito. Hindi ako nagkakamali kay Sir Manny Castillo sa Bulacan. So, doon lang naman kami lagi kumukuha. Wala namang ibang source. Pero alam ko meron pa rin na ibang nagbebenta, like kay Dr. Quail. Alam ko meron pa rin sila.
So guys, maintain nyo lang ha na meron laging tubig. Ano? Kasi kailangan nyo ng mga pugo nyo. And then maintain nyo lang lagi na meron kayong patuka. Huwag nyo hahayaan na maubusan kayo ng patuka kasi napakahirap na magutom tong mga to, madidelay yung paglaki. Hayaan nyo na punong-puno yung patukaan kasi tutukain naman yan ng mga DOC. Ano? So ayun guys, yun muna for day 4. Sana meron kayong natutunan na idea sa pag-aalaga natin ng mga DOC. Yung mga bato na yan guys, malinis yan. Lilinisin nyo bago kayo maglagay ng bato. Bakit may bato? Para hindi po malunod ang inyong mga DOC, lalo na nung first day nila. Kasi ang lalim din yan. So pag natrap sila dyan sa tubig na yan, hindi agad sila makalis. Pero kung meron bato, meron silang maaapakan. Yun po yung purpose nun. So, para hindi sila maglandi-landi dyan sa tubig. Hindi sila magbasa-basa and malunod. So, ayun nga muna guys, for day 4, ito ang inyong Kuya Ace. Ito ang inyong Kuya Ace ng Quail Farming TV or Lakbay ni Alas. Guys, thank you so much and ingat kayo palagi.